Gusto ko lang kasi sa inyo guys ipakita kasi yung tamang proseso talaga. Paano, wag na tayong magtinamad, 'di ba? Kasi pag gusto natin ng masarap, pagtatrabahuan natin. So kahit makatatlong beses pa tayong sumala niyan, maka-anim, makalima, okay lang. Basta pino, char. Pino at pulido ang trabaho. Ganun nga. Ganun talaga yan guys. So pag beginner kayo, kailangan matyaga kayo. Diba? Kagaya ko, nagtsatsaga. Charot. And welcome to my kitchen. It's me, Recalyn Sarsagon. So for today's video guys, I'm gonna teach you, this is a very simple puto cheese. Okay, if you are a beginner and if you want to learn how to make a puto cheese or any variant of puto, this video is for you. Even you are an expert, maybe you can still get an idea from me as a beginner too. So ngayon, gagawa tayo at samahan nyo ako hanggang dulo para matuto din kayo kung paano gumawa ng puto cheese. Ito ay pwedeng pang negosyo at pwedeng pang konsumo at pwede ding panregalo sa lahat ng okasyon, mag-ano man yan, sa mga magkarelasyon, char. Ano ba pinagsasabi ko? So anyway guys, simulan na natin at bago tayo magsisimula, shout out to all my subscribers, and if you are just new to my channel, please don't forget to hit like the subscribe button so you can follow all my upcoming videos. Tara, simulan na natin. Hey, welcome back to my channel guys, at unahin natin sa ating mga ingredients. So nakikita nyo, andito na lahat nakahilera ang ating ingredients. At bibigyan ko rin kayo ng tips kung paano maging perfect at masarap ang ating puto. Ingredients for our puto. Eto guys, 1/2 kilo yan, okay? Ilagay ko lang dyan 1/2 kilo, but actually if you put that in a cup, this is 4 cups. So para kung anong gagamitin nyo, kiluhan or cups, it's up to you, para approximate yung takal nyo. And secondly, eto yung aking baking powder, nilagay ko dito kasi isang nilagay ko. So sa 1/2 cup na flour, we will need 4 tablespoons of baking powder. Salt, 1/2 teaspoon of salt. It's up to you if you want to put salt, but actually every time I bake or anything I do with a flour, I always add salt to balance. And sugar. You will notice that I'm using a brown sugar. Actually guys, the best is the white sugar, but this is the availability of our product, so we will find out what is the difference, okay? And this is an evap milk, so I don't need to show you what is the brand, but this one I will need 3/4 cup. Okay, it's up to you if you have a powdered milk. Kahit anong gatas ang gusto nyong gamitin, up to you. And we have 2 eggs. And we have a canola oil. So, guys, you can use margarine or butter or a mixture of both and a water. So, that's all we're gonna need in our puto. Kaya, simulan na natin. Okay, let's put first the flour in a sifter. Okay? Guys, it's up to you if you want to sift the flour. But this is the thing that you really need to do. Kung wala kayong ganito, you can use yung, salaan na normal. Ito kasi is binili ito na rin para sa akin, para sa flour sifter. And I find it very easy to use. Yan. Ayan. So don't worry guys, kasi mamaya sasalain pa rin naman natin ito. Okay? So, habang ganito ang ginagawa ko, ayan, i-add ko na yung 1/2 teaspoon of salt. So, actually, this is 1 teaspoon. So, half lang yung ilalagay natin. Okay? So, ayan na. And then, yung baking powder. Okay, take note guys, 4 tablespoons sa 1/2 kilo na flour. So, ito, 1/2 tablespoon. So, ang ilalagay ko nito is 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Okay, 8. So, pag nagamit nyo na yung para hindi na kayo madoble yan, ilagay nyo na din sa isang tabi. And then, continue lang tayo.
Pwede rin natin to gawin sa sugar. Kung nakikita nyo, diba ang ganda? Ganyan pa yan. Lahat. O, diba? Bongalicious. Yan. So, hanggang maubos na yan, guys. So, dito, pwede rin natin gawin ko sa sugar. Pwede rin natin dito ilagay na yung sugar. Okay? So, but actually, it's much better na yung sugar ilagay ko sa eggs. So, yan. Kung makikita nyo, talagang hindi maiiwasan yung buo-buo sa harina. So, yan. Okay, guys. Let's set this aside and kuha tayo ng panibagong lagayan. Okay, dito guys, unahin natin yung sugar. So, this is 1/2 cup. Okay. 1 cup. Actually guys, gusto kong bawasan yung sugar nito. But, since this is for beginner, and also just like me as well, gayahin natin kung ano yung talagang measurement ng puto. Kasi actually, kapag dessert or quick bite, gusto natin yung may lasang medyo matamis. Alright. So, this is 2 cups. Yan. Okay, next, isusunod natin yung 2 eggs. Kung napansin nyo, krinak ko muna yung eggs dito sa maliit na bowl para makasiguro tayo na walang shell. Yan. Ayan. Using our spatula, haluin muna natin yung egg tsaka yung sugar. Hanggang sa well combined siya. Ayan. Diba? O, pwede na siya, para na siyang caramel. Ayan. Para halong-halo talaga siya, guys. Okay, that's the technique. Kasi kahit hindi white sugar ang gagamitin natin. Actually, guys, yung white sugar is just the best for a white potato cheese. So, let's see kung anong magiging kalabasan nito. Okay? Okay, next one is, this is the evap milk. As I told you guys a while ago, you can use powdered milk or any type of milk that you have. Kung ano yung available sa kitchen nyo, yun ang gagamitin nyo. Okay? Ayan. Hindi lang, haluin lang natin siya. Okay. The next one is, we will use canola oil. So, this is 1/2 cup of canola oil. Yan. Wag na tayong mag-aksaya ng maraming takalan, guys. Isa lang na takalan para less yung ating mga gagamitin. Yan. Haluin lang natin. And then, yung next is water. So, yung water, guys, we're gonna need 3 cups of water, okay? So, this is 1/2 cup. So, 6 of this. 1, 2, yan. 1.5. Ayan, medyo kulang. Ayan, 3 cups. And then, nahaluin natin yan hanggang mag-melt yung sugar. Okay? Ayan, palitan natin yung ating spatula ng whisk. I-whisk lang natin siya hanggang sa ma-feel mo na wala na yung buo-buo ng sugar. Okay, so kapag ganito na siya, guys, unti-unti na natin ihalo yung flour. Okay? Huwag biglaan. Yan, ganyan na. And then, mix it in one direction. Lagay na natin. Yan. Hinay-hinay lang, guys. Kasi pag yung flour, dapat hindi siya ma-overmix. Okay? Lagay na natin lahat. Kasi gagamitin natin to ulit. Ayan. Tapos haluin na natin gamit ang ating whisk. Ganito. Okay guys, kung makikita nyo, marami pa siyang buo-buo. So, huwag kayo mag-alala pag ganyan, ha? Ang
gagawin natin, sasalain natin to. So, ito yung ginamit natin kanina at ito yung ating sifter. Okay, ibuhos natin yan sa sifter. Yan. Yan guys, diba? This regulator's a little different. This one you twist it to turn it on and off. But it still snaps on the same way. Pull this up, push it on. So guys, ito na yung ating first strain. First strain. Ngayon, uulitin natin siya. Okay? Palitan natin yung strainer guys kasi hirap na hirap ako doon eh. Ayan, ulitin natin. Diba? Yan, ganyan. Tingnan natin dito kung pinong-pino na talaga siya. Kita nyo guys. Meron pa din, di ba? Kaya, gagawin pa natin, isa pa. Isa pa guys na pagsala. Okay? And then, dito naman siya guys sa kabila. Ayan, medyo madumi na yung ating working area. Ano ba kayo? Ano bang ginagawa? Nagkakalat. Okay. Tingnan na natin ito. Gusto ko lang pa sa inyo guys ipakita kasi yung tamang proseso talaga. Paano? Wag na tayong magtinamad. Diba? Kasi pag gusto natin ng masarap, pagtatrabahuan natin. So, kahit makatatlong beses pa tayong sumala niyan, maka-anim, maka-lima, okay lang. Basta pino. Char. Pino at pulido ang trabaho. Ganun nga. Ganun talaga yan, guys. So, pag beginner kayo, kailangan matyaga kayo. Diba? Kagaya ko, nagtsatsaga. Charot. Nagtsatsaga ba? Of course, nagtsatsaga ako, guys. Kasi, pag magne-negosyo tayo, kailangan matyaga tayo. Yan. So, yan. Okay na siya. And then, okay na din yan. So, ngayon, kukuha na tayo ng pangisko. Ayan, magtakal na tayo, guys. Yan. So, ang gamit ko nga pala, guys, this is 1/8 cup. So, actually, you can just use a tablespoon or kung meron kayong maliit na jug, much better. Diba? So, lagyan na natin yan. Ayan. Huwag pupunuin. So, ganyan lang siya, ha? Nasa 3/4. 3/4 or at least 1/2. Yan. Pwede ko na dito, guys, idiretso pala, no? Para hindi na ako Ayan. Dito na siya. Yan. Ganyan lang. Oh, diba? Okay, tuloy na natin. Mamaya guys, titingnan natin kung ilan yung magagawa natin po. At kung magkano yung benta natin. Magkano din yung gastos natin. So actually, hindi ko alam kung magkano yung gastos dito. Kasi, meron na ako lahat ng ingredients na kung saan ito rin yung ginagamit ko sa aking ibang mga paninda. Kasi pag balak nating magnegosyo, kailangan nating
mag-try, di ba? At saka yung costing, importante yung costing, guys. Kasi kung magne-negosyo tayo, tapos lugi tayo, dati kasi guys, natatakot akong mag-price ng mahal dahil nga sa ingredients na ginagamit ko. So, medyo pricey din. So guys, ito, lalagyan ko na ng cheese. Depende, yan, isa pa yan guys ha. Depende sa cheese na gamit nyo. Ang gamit ko kasi guys is yung cheesy. Yan. So, kung quick melt ang gamit nyong cheese, huwag nyo agad ilalagay yung cheese kasi madali siyang magtunaw. So, aantayin nyo mga 7 minutes or 6 minutes, tsaka nyo ilalagay yung quick melt cheese. Pero ito guys is ang cheesy ito. Kasi ito rin yung ginagamit ko sa aking empanada. Okay, sa ham and cheese, tsaka sa pork and cheese. So, isang variant lang ng cheese ang ginagamit ko. Except na gagawa ako ng lasagna or shepherd's pie, ibang cheese din yan. Mahal ang cheese nun. So, dito, ilalagay na natin yan at mamaya titingnan natin kung okay yung result niya. Kasi nagpapakulo na din ako ng water para sa ating steaming process. So, ito guys, makikita nyo, this is 20 na small photo molder. Yan. At i-steam natin siya ng mga 10 minutes. So, ayan, nakita nyo, ayan. So, ito yung tubig natin. Okay, hindi naman siya kadamihan. Hindi din siya umabot ng kalahati. So, kukulo na siya. Antayin ko munang kumulo bago ko ilagay yung ating puto. And take note guys, ito pala, kailangan pala ito. Okay? So, dapat may ganito. May tela. Ayan, yung malinis, syempre. At yan ang itatakip natin. Ayan, yung apoy nyo is hindi naman mahina, hindi rin masyadong kalakasan. So, tama lang. Ayan, so, ilagay na natin yung ating yan, o, diba? And then, takpan na natin. Okay. So, kung mapapansin nyo, huwag nyong igigilid masyado yung mga puto sa edges, May pa-edges. Yan, kasi minsan, pag nag-ano to, yung tubig niya, yan, so, hindi nyo at iwasan din natin yung magbubukas tayo nang wala pa sa oras. So, let's wait for 10 minutes. Yan. Ayan guys, 10 minutes. Titingnan natin. Oh my goodness, look at that. Look at that guys. Wow, it looks so beautiful, huh? Yan, so, off the fire na tayo. And then, tanggalin ko na yan. Medyo mainit. Kaya kukuha ko ng ganda guys, oh. Yan. So, ganito na siya, guys. Ayan, titingnan natin mamaya kung ilan tayong magagawa natin. So, kung titingnan nyo ang kulay, pati ang cheese, it's so perfect. So, the tip is, we need to rest this one at least 10 minutes and then, bago ko siya tatanggalin sa molder. Ayan. At titingnan natin mamaya, lalasahan natin. So, enjoy making the puto! Guys, tingnan na natin yung ating pangalawang salang. Ayan. Wow! Ay, wow! Ang ganda, guys. Yan. Patayin na natin ang apoy. Yay! Talaga naman, oh. Ayan, guys. Ito yung ating pangalawang salang. Ayan, makikita nyo. Yun yung nauna. Nilagay ko na doon. Medyo minadali ko, guys, ah. Okay, wag nyo kong gagayahin na minamadali. Kasi gusto ko lang sa inyo ipakita kung paano. Yan. Ganda, oh. Ayan, guys. Tingnan nyo naman, oh. Ganda, oh. Guys, pag maglalagay ulit tayo pala ng second batch, ganito. Oh, makikita nyo may konting ano yan, okay? So, kuha lang kayo ng tissue. Yan. Hindi na natin kailangan maglagay ng oil. Okay? So, ganyan, linisin nyo lang yan ng tissue. Kasi, no need to put an oil kasi may oil na tayo. Okay. Sige, tuloy na natin. Siyempre, malinis yung kamay ko. Kakainin ko yan, no? Guys, actually, guys, hindi pa to na-set ng matagal, ha?
Kaya, i-rest nyo muna talaga siya. Yung totoo niyan, i-rest nyo siya. Pero ito guys, kakainin lang namin to. Kaya, yan, nagmamadali na yung mga palakain. Ayan, dito na. Dali na yan. Ang ganda, oh. Ano naman lang guys, ang linis, oh. Grabe, diba? Oh. Wow. So cool. Yan. Perfect. Guys, may papakita ko sa inyo. So, actually, ito, pag ganyan, punong-puno kasi yan. Yan. At hindi ko na yan nilagyan ng cheese. Kasi wala na akong ginadgad na cheese. So, yan na nga guys. Makikita nyo. Pag punong-puno yung molder nyo, ganito ang mangyayari. So, wag nyo talaga siyang pupunuin. Pero ito, okay, so much better to kasi self-consumption lang naman. Tingnan natin. Actually, tatanggal ko lang dito sa... Ay, ang init. So, hindi pa siya. Dapat i-rest natin siya. Pero, okay na rin siya. Okay? Oh, diba? Ang linis guys. Yan. Yan. Hindi na yan magde-deflate.